Si Marcoleta kaya ay magpa-aresto ng maayos, ibig sabihin na hindi siya magre-resist, hindi siya magtatago. Kasi sinabi niya nung nagsalita siya doon sa rally ng iglesia, yung rally ng INC doon sa People Power Monument. Ang sabi ni Marcoleta, nakahanda akong makulong, sabi niya. 'Di ba? Ay kung talaga daw naaarestuhin siya, wala daw problema. Yun ang sabi niya doon nung nagsalita siya. Publicly niya yan sinabi ha. Sabi niya, kung yun daw ang kabayaran ng kanyang mga ginagawa, ha, handa daw siyang makulong. At wala daw sa kanyang problema kung arestuhin siya. Kaya lang, yun ang sabi niya. Ang tanong ng marami, sundin kaya, seryosohin kaya, maging ano kaya, totoo si Marcoleta sa sinabi niya. Malalaman natin yan pag aktual ng inilabas ang arrest warrant. Malalaman natin yan. Pero sana naman tutuhanin ni Marcoleta yon. Sana naman tutuhanin niya yon. Kasi ano siya mambabatas siya, senador. Senador siya, public officer siya. Dapat maging halimbawa siya ng pagiging masunurin sa batas. Ang batas ay batas. Dapat ganun ang attitude niya diyan. Dapat yung kanyang binitiwan na salita sundin niya para makakuha siya ng respeto. Kasi nung nagsalita siya, ganun yung pagkakasabi niya eh. Kung yun daw na ang nangyayaring kaso niya ngayon ay yan ang dahilan, ay ang maging resulta ng kanyang pakikipaglaban, handa daw siyang makulong. At kung aarestuhin daw siya, wala daw problema. Sana nga ganun. Kaya lang may mga nagtatanong din sa atin, attorney, hindi kaya magtago yan sa INC Central, yung Central Temple? Ang Central Temple kasi ng INC, isang malaking compound yan. Diyan sa may New Era, diyan sa may Tandang Sora. Along Commonwealth, nandyan yan, malaking compound yan. Kaya lang yung compound na yan ng INC, ano talaga yan, ang bakod dyan mataas. Ang bakod dyan mataas, secured yan. Mayroong mga security sa loob niyan. Kaya kapag nagtago doon si Marcoleta, hindi magiging maganda. Kasi hindi rin maganda sa part ng gobyerno, ng autoridad, na papasukin yung compound na yon para lang arestuhin si Marcoleta. Magamat yan, sa bandang huli naman, mapapahiya ang gobyerno pag hindi niya kayang arestuhin sa loob ng compound ng INC Central Temple kung magtago doon si Marcoleta. Sa tingin ko, sa bandang huli naman, kahit magtago si Marcoleta doon, aarestuhin pa siya. Kasi mapapahiya ang gobyerno. Gobyerno yan. Tapos hindi mo kayang i-implement ang batas, mapapahiya ang gobyerno. Kaya sa tingin ko naman, kung magtago doon si Marcoleta, gagawin ng gobyerno ang lahat para maaresto siya. Kahit magtago pa siya sa loob ng INC Central Temple. Pero gagawin din ng mga autoridad ang lahat na wag nang pasukin. Kung magtatago doon si Marcoleta, wag papasukin ang compound. Kasi siyempre, para sa mga iglesia ni Cristo, sagrado ang kanilang templo na yan. Siyempre mabibreak yung pagiging sagrado sa kanila ng templo na yan kung papasukin yan ng autoridad. Kaya lang, kung talagang magmamatigas si Marcoleta at magtatago doon, at itatago din doon ng mga kasamahan niya sa iglesia, ay hindi naman sa bandang huli pipilitin ng gobyerno o ng autoridad na pasukin yon. Pero sana hindi na dumating sa ganun. Kasi magkikreate yan ng kaguluhan eh. Magkikreate ng kaguluhan. Kaya sa parte ni Marcoleta, sana maging siya, kagalang-galang sa pagkakataong ito na kung lumabas na ang arrest warrant, huwag na siyang magmatigas. Lalo na, huwag siyang magtatago doon sa INC Central Temple kasi magkikreate yan ng kaguluhan. Sigurado yan. Pipilitin kasi ng gobyerno ipatupad ang batas. Yun namang mga iglesia ni Cristo, pipilitin naman nilang hadlangan yan kasi
para sa kanila dapat irespeto, igalang ang kanilang templo. Central temple nila yan eh. Kaya yan ito mga kabunyog, sana yung mayroon kasing nagtatanong sa akin, attorney, paano kung magtago yan sa loob ng templo, yung Central Temple? Pwede talagang mangyari yan, pero sana wag na. Sana wag na. Kasi ano yan eh, magkakagulo, hindi maganda, magkakaroon ng komprontasyon ang gobyerno at ang iglesia ni Kristo. Oh, hindi maganda yan na senaryo. Kaya kung ako lang yung kung tayo lang ang tatanungin, wag nang dumating sa punto na yon. Dapat sa punto ni Marcoleta, tutuhanin niya yung kanyang sinabi na handa siyang makulong. At kung aarestuhin siya, walang problema. O sana nga ganun, ano? Mga kabunyog, mga kababayan. Kasi para wala nang gulo eh. Para wala nang gulo. Pero kung pero kung magpipilit siyang magtago sa Central Temple, bibigyan sila niya ng ultimatum para isurrender siya. Ngayon, pag hindi siya isinurrender, papasukin yan ng autoridad. Pero hindi nga maganda eh. Hindi maganda. Kaya ito mga kabunyog, sana wag nang dumating sa ganung punto. Pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin ay salaping pantulong para sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili lang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.